Morning mga ka-5-9. Okay, pag-usapan naman po natin ngayon mga ka-5-9 about doon sa isang tanong ng ating followers about sa paano ba mag-evaluate ng subordinate. So ang tanong niya, sir, paano po ba mag-evaluate ng subordinate? Ano ba yung dapat na pamantayan natin? Okay, sa pamantayan naman natin about doon sa pag-evaluate ng ating mga security personnel, hindi naman kanya-kanya kasi ng standard yan. Depende kasi sa mga agencies kung ano yung pinapa-check sa atin sa evaluation doon sa mga guard natin. Kasi meron silang binibigay ng mga form. Pero bilang isang officer, ang tingnan lang natin, simplihan lang natin. Andun naman na lahat yun sa in-specify lang nila. So para sa akin lang po ito ang kailangan lang naman dapat is attitude or character ng tao. Tingnan natin kung ito ba may kahandaan siya. Kung talaga ba namang nasusustain yung kanyang mga trabaho doon sa area. Kasi mahalaga yung attitude ng tao Paano ka mag-handle? Sa attitude, pasok din yung magkaroon sila ng marunong paano siya makihalubilo. Diba? Tingnan ninyo kung paano siya makisama doon sa mga kasamahan niya. Yung mga, siyempre, ang samahan naman, ups and down niya. Pwede, medyo ang mga kasama mga pasaway din, ganyan. Paano niya ba may handle yun bilang isang security? So, titingnan natin yon, hindi lang doon lagi sa trabaho. Siyempre, unahin, tingnan natin doon sa samahan natin. Kung ito ba ay effective ba yung kanyang mga ginagawa pagdating sa mga kasama, mapagbigay ba ito, nakakaintindi ba? Siyempre, ang mga ugali ng mga kasama natin, hindi naman pare-parehas, di ba? So, tingnan natin. Ngayon, pagka medyo okay naman siya doon, maayos naman siya makisama, despite at nagtuturo, lalo na yung talagang tinuturuan yung mga kasama, wala na yung mga bago. Siyempre, pagdating sa uniform, hindi pa sanay yan. O, ayusin mo to, kasi bisa sa mga guard ko, nakikita ko yan o, ito, ganito yung pag gano'n yan, ayusin mo to, yung belt mo, para parnala mo, ito yung tamang pagkabit. Ganyan, so makikitaan natin na meron siyang pagpapahalaga o yung word na may malasakit siya. Mahalaga sa isang security personnel, especially sa mga officer, yung word or yung salitang malasakit. Dapat meron tayo sa sarili natin yan. May attitude tayo, may ugali tayo na may pagmamalasakit. Kasi yung salitang malasakit, napakasarap pakinggan, di ba? Okay, so, yun ang kinakailangan tingnan natin sa mga guard natin. Kapag ini-evaluate natin, unahin natin yung attitude nila. Mahalaga po kasi yun. Kasi yung mga susunod, mabilis na ituro yan Pero ang attitude, siya na yan Hindi natin mababago yan unless willing siya. Diba? Okay, so pag nakita natin maayos, okay, so next, dalawa lang sa akin, yun nga, yung attitude Pangalawa, yung performance na siyempre. Pagdating sa trabaho, yung ginagampanan niya. Pag may itinas ka bang inutos sa kanya, nagagampanan ba ng maayos? Pagka may mga concern doon sa area niya, nakakayos niya ba? Nag-extend ba siya ng effort niya? Diba? So yung mga ganon. At pag may mga client ba na medyo pasaway, nahahatid niya ba ng maayos? Sa customer service ba, maayos ba siya? Yung titingnan natin kasi ito din yung pinakamahalagang parte ng isang security personnel pag na siya sa duty niya. Na-expose mo na yan dyan. Ano yung ginagampanan? Sa lahat ng mga post, pag nilagay mo siya, effective ba? Di ba? May magiging talagang napaka-flexible ng guard kasi mo ilagay yan, talagang nagpa-function. Di ba? Yung meron bang pusa or may initiative ba yan? Na kahit hindi mo utusan ginagampanan niya. Di ba? May mga makikita ka niyan na hindi naman pero nagawa niya. Minsan may mga sir, ginawan ko ng logbook yung ganito kasi kailangan. Very good. Na alam niya agad yung gagawin niya, na alam niya kung ano yung inuutos din sa kanya ng office, naka-advance siya. So dapat tinitingnan natin yun. At huwag natin bibitawan yung mga ganong guard as long na gusto sa detachment natin at pa-improvein pa natin. Pag nakatayan natin sila ng potential na maiangat, iangat natin sila. I-request natin sa agency na handa na ito na maging assistant, SIC or mag-handle ng isang detachment. Yun, tapos yung oras pa nila, tali ba silang come on time, hindi madalang malate kasi hindi naman perfect na delete naman, pero yung talaga nagiging consistent siya sa mga ginagawa niyang tama, dapat yun. Sa violation, di ba siya palagi nababiolate, sumusunod, diba? Yan, titingnan natin yan. Kaya yung mga violation nila dapat naiipon din natin para pag nagiging rampant na, yung paulit-ulit na lang lagi, medyo hindi na maganda, pero yung once in a blue moon lang, okay lang, wala naman kasing perfect na tao. Lahat
galing yung pagsunod niya. Dapat pag inutusan ba natin to, sumusunod ba agad o walang tsaka kung paano siya makikipag-usap, may paggalang. Yan yung titingnan natin. Kasi yung mga susunod sa mga uniform, mga ganyan, kasama na po yun. Pero dapat maging standard tayo doon sa attitude ng tao, pati yung performance niya. Yung mga susunod, na lang yun, medyo palabok na lang kumbaga. Hindi lang tingnan. Pag maayos magtrabaho yan, magandang ugali yan, madaling turuan yan, sigurado yan, magiging effective security personnel yan. So doon lang po. And after that po, pagka natin, tsaka mas maganda po kasi every guard mounting, nakikita na natin sila kung paano sila mag-handle ng sitwasyon. Kasi may mga tanong tayo dyan sa guard mounting para malalaman natin magiging effective ng tao na to. So ganun lang, huwag nating hahayaan na hindi natin sila maturuan. Kinakailangan kasi ang ikabubuti ng mga security guard na yan, wala naman talaga number 1 sa sarili. Nasa sarili nila, pero may malaking parte ang nag-handle sa kanila, ang mga officer, paano mag-grow itong mga guard na to. Kasi once nabagsak yan, sa tagal sa iyo niyan, medyo may problema na. Diba? So, kailangan ang standard natin, pumasa lahat sila. Ngayon, pag talagang hindi, na medyo pa lang, huwag mo nang hayaan pang ma-evaluate, mapa-evaluate sa atin yan ng mga agency, na pagdating sa kanila bagsak ang tagal na sa iyo, dapat ginagawa na natin ang paraan. Kapag hindi sila nagiging effective sa duty nila, try to request or request to the agency for replacement na mailipat. Baka hindi nila portin yung detachment na baka sa iba, doon sila mag-grow. Ngayon, kung talaga namang alam mong kaya, pasaway lang, ituruan natin, i-groom natin. Kasi pag naging maayos ang lahat niyan, sigurado yan, ang reflect niyan sa officer. Kaya kinakailangan ng evaluation pag dumating sa atin yan, not to the point para yan. Siguro lang kung may ginawa lang mali talaga na talagang napakaano yung nagawa niya, ang evaluation, pwede naman na maganda yung performance, kaya lang sa ginawa niyang ito, doon siya bumagsak, wala talaga. So yun po yun. Pero kung lahat na lang puro bagsak tapos ang tagal na sa'yo, medyo may problema na po yan. So magre-reflect yan sa officer. So yun lang po, yun ang kinakailangan natin na ma-check po natin. So maraming salamat tayo po nakatulong po doon sa ASU na nagtanong sa atin at saka sa mga iba na may nag-handle ng mga tao. So yun lang po yung gawin ninyo. At para maging maayos po yan, turuan po natin sila para mapasa sila sa evaluation. So maraming pong salamat at tingnan po tayo.